Sakamoto Days Chapter 16 to 18. Nagsimula ang chapter kung saan, ang paboritong mascot ni Hana na si Sugar-chan, ay may ilalabas na limited edition bag para sa darating na pasukan. Labis na nagustuhan ni Hana ang bag ni Sugar-chan, at gusto nitong magkaroon para sa kanyang unang pagpasok sa eskwelahan. Sinabi naman ni Mrs. Sakamoto na, ang bag ay isang limited edition at mahihirapan silang makabili nito. Narinig naman ni Mr. Sakamoto ang usapan ng kanyang mag-ina, at mabilis na nagtungo ito sa department store kasama si Shin, dahil ang kanilang misyon ay makakuha ng limited edition bag ni Sugar-chan. Sinabi din ni Mr. Sakamoto na, ang prioridad nila sa kanilang misyon ay ang bag na gustong-gusto ni Hana. Naalala naman ni Shin na, ito ang unang taon na papasok na si Hana sa school. Sinaad naman ni Shin kay Mr. Sakamoto na, napakabilis daw ng panahon, at panandalian lang ay magiging isang junior high na ito, at ang mga lalaki ay mag-uumpisa ng ligawan si Hana. Hindi naman nagustuhan ni Mr. Sakamoto ito, at inisip nito na patayin ang mga lalaking magtatangka sa kanyang anak. Nabasa naman ito ni Shin, at hindi daw maganda ang inasal ng ating bida kahit na nasa kanyang isipan lamang ito. Tumuloy nang pumasok ang dalawa sa mall, sinabi naman ni Shin na, kaya pala tinawagan ni Mr. Sakamoto ang video rental store kanina, ay upang alamin kung saan makakakuha ng limited bag ni Sugar-chan. Nakita na nila ang bag na gusto ni Hana, ngunit 20 bag na lang ang natitira, at napakaraming tao ang nagbubugbugan makuha lang nila ang limited edition bag. Nag-umpisa na si Shin na subukang kunin ang bag, at nakipagsiksikan ito sa mga tao. Nang malapit na maabot ni Shin ang bag, ay may biglang dalawang matanda ang lumapit sa kanya at binugbog ito. Patuloy na dama-dami ang nagtatangkang makakuha ng bag, nagdugo naman ang ilong ni Shin, dahil hindi niya kinakaya ang mga nababasa niyang mga isipan ng mga taong nagnanais makakuha nito, na naging dahilan upang mahilo ito at magsuka. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, pagdating sa aking anak, ay wala na mas magiging determinado pa bukod sa akin. Isa na lamang ang natitirang limited edition bag, kaya nagmadali na si Mr. Sakamoto na kuhain ito. Nang mahawakan na ni Mr. Sakamoto ang box na naglalaman ng bag, bigla naman nilapitan siya ng dalawang matanda na nanakit kay Shin, sinakal nila ang ating bida, at hinampas ng upuan. Sa kabila ng pananakit nila kay Mr. Sakamoto, kalaunan ay sumuko na ang mga taong kunin sa kanya ito. Dahil sa pananakit na natamo ni Mr. Sakamoto, ay nakahandusay at duguan ito, habang hawak ang box na naglalaman ng bag ni Sugar-chan. Inutusan naman ni Mr. Sakamoto si Shin na, ibigay ang bag kay Hana, sinabi naman ni Shin na hindi niya pa daw ito nababayaran. Nagpunta si Mr. Sakamoto sa kaera upang bayaran sana ang bag, ngunit dahil duguan ito sa mukha ay natakot ang tindera, at natapon niya ng napakalakas ang bag. Mabilis namang kumilos ang dalawa upang habulin ang bag, nagpadaos daw si Mr. Sakamoto sa escalator, at nung malapit na niyang maabot ang bag, ay may bigla namang matanda ang lumabas sa kanyang harapan. Iniwasan ni Mr. Sakamoto ang matanda, na naging dahilan ng pagtalsik nito. Mabilis namang tumayo si Mr. Sakamoto upang hanapin ang bag, habang si Shin naman ay nagulat sa sakripisyong ginagawa ni Mr. Sakamoto, at tinanong ito kung bakit ganito na lang siya kadesperado. Inisip naman ni Mr. Sakamoto si Hana, at naalala ang kanyang nakaraan. Nang isinilang na si Hana, ay pinahawak ni Mrs. Sakamoto ito sa ating bida. Ngumiti ang baby na Hana ng napakakyot, na naging dahilan upang maluha si Mr. Sakamoto sa saya. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, kapag ngumingiti ito, ay para siyang isang bulaklak na namumukadkad, kaya pinangalanan nila itong Hana na isang uri ng bulaklak. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan napaluha si Shin, dahil naiintindihan na niya si Mr. Sakamoto, sa pagiging kadesperadong ibigay ang gusto ni Hana. Nakita na nila ang bag na nakapatong sa isang pader, ngunit nas-iko naman ito ng isang lalaki, na naging dahilan ng pagkalaglag nito. Hindi naman nagdalawang isip si Mr. Sakamoto, at tumalon ito upang kunin ang box na naglalaman ng bag. Matagumpay namang nakuha ng ating bida ang bag, at habang nalalaglag ito, ay humawak siya sa isang mahabang kurtina upang pabagalin ang pagbagsak nito. Nangamba naman si Shin sa pwedeng mangyari sa ating bida, bigla namang tumayo ang duguang Mr. Sakamoto at sinaad na, gusto ng aking anak ito, at wala nang mas mahalaga pa kung hindi maibigay ito sa kanya.
Makalipas ang ilang araw, ay pumasok na si Hana sa kanyang eskwelahan, suot ang limited edition bag ni Sugar-chan. Hindi naman makapaniwala si Mrs. Sakamoto na nakakuha ang kanyang asawa, at tinanong kung nahirapan ito. Sinaad naman ni Mr. Sakamoto na, swerte ito, dahil sa unang tindahan palang na pinuntahan nila ay nakabili na ito. May bigla namang batang lalaki ang kumausap kay Hana, napakaganda daw ng kanyang bag at napaka-cute nito. Binigyan niya ng isang bulaklak si Hana at tinanong kung gusto niya maging boyfriend ito. Narinig naman ni Mr. Sakamoto ang sinabi ng bata. Makalipas ang ilang oras sa tindahan ng pamilya Sakamoto, napansin ni Shin at Xiaotang na naiinis si Mr. Sakamoto, at laging nililinisan ang kanyang baril, mula nang bumalik ito matapos ihatid si Hana sa school. Kinabukasan, may isang binatilyo na may ibon ang ipinakita. Sinabi ng lalaki na, nagagastos ito ng 20,000 yen, makakain lang ang kanyang ibon kada buwan. Ang pangalan ng ibon ay si Pisoke. Ang lalaki naman, ay gumagastos lamang ng 2,000 yen para sa kanyang pagkain buwan-buwan. Gusto ng lalaki na guminhawa ito balang araw, at ang sagot daw sa kanyang problema ay ang pabuya sa ulo ni Mr. Sakamoto. Inilipat naman ang scene sa tindahan ng pamilya Sakamoto, kung saan ang kanilang bahay ay unti-unti nang nasisira dahil sa dami ng asasin ang nagtatangka sa ulo ng ating bida. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na kailangan na nilang ipagawa ito, ngunit wala naman daw silang sapat na pera, saad ni Shin. May nakita namang papel si Shin na ipinakita niya kay Mr. Sakamoto, at kung mapapanalunan daw nila ito, ay mapapagawa na nila ang kanilang bahay. Bigla namang pumasok ang lalaki na may ibon, at ang pangalan niya ay Hiisoke Mashimo. Tinanong ni Mashimo si Mr. Sakamoto kung kilala niya ba si Taro Sakamoto, at kung ibibigay nila siya, ay hahayaan na lang daw niyang mabuhay ang matabang Mr. Sakamoto. Napagtanto naman ni Shin na isa itong assassin, at inisip din nito na ang kinakausap niya ay ang mismong Taro Sakamoto. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, bago lang siyang nagtatrabaho dito, at hindi niya kilala si Taro Sakamoto. Naguluhan naman si Mashimo, dahil ang akala daw nito na, ito ang lokasyon na kung saan niya mahahanap si Taro Sakamoto. Nabasa naman ni Shin ang isipan ng assassin, dahil hindi niya man lang na-realize na si Mr. Sakamoto na ang kanyang kausap, at napakatanga daw nito. Bigla namang sumigaw si Mashimo, dahil sinabi daw ng babae na nakasalubong niya sa daan, na dito nakatira si Taro Sakamoto. Nagalit naman si Shin at sinabi sa assassin na, hindi mo din alam kung kailan ka titigil sa pangungulit no. Una sa lahat, may maaaring 200,000 Taro Sakamoto ang meron sa Japan. Napaiyak naman si Mashimo, dahil hindi niya magagawang tignan ang ganoong karami, at wala din siyang sapat na pera para puntahan lahat yun, kahit na pambili ng almusal ngayong araw ay wala siya. Naawa naman sina Shin at Xiaotang kay Mashimo, at binigyan nila ito ng isang bag ng pork buns. Nagpasalamat ang assassin sa binigay nilang pork buns at nagpaalam na ito. Nagtungo si Mashimo sa kanyang tirahan. Ito ay isang lumang tent na nasa taas ng isang gusali. Dahil wala silang napala sa paghahanap nila kay Taro Sakamoto, ay mananatili na naman silang naghihirap, at ang tent na binigay ng kanyang lola ay malapit na ding masira. Ganon pa man ay hindi pa din ito sumusuko sa kanyang pangarap na guminhawa ang kanyang buhay. Sinabi din nito na ang mga taong nagpaalis sa kanya bilang isang assassin, ay magsisisi sa huli. Bigla namang nilipad ng hangin ang kanyang maliit na tent, at may papel din na dumapo sa kanyang mukha. Tinignan ni Mashimo ang papel at ito ay isang airsoft tournament na may papremyong 1,000,000 yen. Nabuhayan naman si Mashimo sa kanyang nakita, at kung mananalo daw ito ay makakabili na siya ng matinong tirahan. Kinabukasan, nagtungo na sina Shin at Mr. Sakamoto upang sumali sa airsoft tournament. Pinakuhanan naman sila ng tig-iisang wireless transmitter na kanilang gagamitin sa palaro. Niyaya naman ni Shin si Xiaotang na sumali, ngunit ayaw daw niya ang mga laro na nagsasakitan. May nagsisigawan naman sa likod ni na Mr. Sakamoto, at ito pala ay si Mashimo. Hindi nila pinayagan na sumali ito, dahil upang makasali dito ay 2 hanggang 5 tao kayo sa isang grupo. Nakita naman ni Mashimo sina Mr. Sakamoto at Shin, nagmamakaawa ito sa kanila na tulungan ito. Dahil mag-isa lamang siya, ay kinumbinsi niya ang 2 na isali ito sa kanilang team. Wala namang nagawa ang 2, habang inisip ni Mr. Sakamoto na magiging sagabal lamang ito sa kanila.
Nagsalita na ang announcer na uumpisahan na nila ang palaro, gagamit sila ng kulay asul na bala, at kapag nataman ka ng isa ay tatanggalin ka na sa palaro. Ang buong shopping arcade ay ang kanilang lugar na paglalabanan, gawin lang nila ang gusto nilang gawin dito, at sila na ang bawalang maglinis ng kanilang kalat pagkatapos. Tinanong ni Mashimo kay Shin kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Shin na, basta barilin lang niya ang kanilang mga kalaban. May 4 na kalaban sa kanilang harapan, at nung nag-announce na nag-umpisa na ang palaro, ay biglang nabaril ang 4 na kalaban sa ulo. Ang may gawa pala ng atake ay si Mashimo, at hindi ito inasahan ni Shin na magaling pala ito sa pag-asinta. May bigla namang umatake sa likuran ni Shin, naiwasan naman niya ito, at nagawa niya ding patamaan sila ng bala. May 2 kalaban din ang nagpakita sa labas ni Mr. Sakamoto, mabilis namang kumilos ang ating bida, at madali lang niyang pinatamaan ng airsoft na bala ang kalaban. Sinabihan naman ng lahat ng announcer na, magaling ang pinamamalas ng Team Sakamoto, at maaaring sila ang makakuha ng papremyong 1,000,000 yen. Napaisip naman si Mr. Sakamoto na, kapag nakuha na nila ang pera, ay ipapabulletproof niya ang kanilang tindahan, at dadamihan ang stock nilang ramen. Natutuwa naman si Mashimo sa kanyang ginagawa, at mayroon din daw siyang kaibigan na nagbibigay backup sa kanya. Sinabi din ito sa dalawa na, alam nyo, napakabuti niyong tao, teka, kayo ba ay isang addict sa airsoft? Nangamba naman ang dalawa, dahil inakala nila na nalaman na ni Mashimo ang tunay na katauhan ni Mr. Sakamoto, at buti na lang daw ay tanga ito. Sinabi ni Mashimo na siya na ang haharap sa mga kalaban, at hindi rin daw ito nangangamba, dahil may 2 siyang kaibigan na tutulungan siya. Napaisip naman si Shin na, hindi naman pala siya masama. Pinag-cheer naman ni Xiaotang ang ating mga bida at sinaad na, yan ang sikat na si Taro Sakamoto, na may magandang pangangatawan. Narinig naman ni Mashimo ang sinabi ni Xiaotang na Taro Sakamoto, ngunit hindi naman daw sila magkamukha. Nilapitan naman ni Xiaotang ang assassin at sinabi na, yan ang aking boss noong hindi pa siya mataba, tignan mo pareho ang kanilang salamin at buhok. Bigla namang tinaklan ni Shin ang bibig ni Xiaotang para pahintuan ito sa pagsasalita. Sinabi din nito na hindi naman kamukha ni Mr. Sakamoto ang nasa larawan. Bigla namang tinutukan ni Mashimo ng baril si Mr. Sakamoto, na sinabayan din ni Shin na tutukan din ito ng baril. Napansin naman ng announcer na nag-aaway ang Team Sakamoto, habang sinaad naman ni Mashimo na ayaw niya ang mga sinungaling. Tinutukan din ng baril ni Mr. Sakamoto si Mashimo, habang nag-announce naman na ang Team Sakamoto ay nagkakalabuan na. Sinabi naman ni Mashimo na magbabayad ang 2 sa kanilang ginawa, at inakala din nito na kaibigan niya sila. Napaisip naman si Shin, dahil daw kay Xiaotang kaya nagkakagulo sila. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mashimo, kukunin niya daw ang papremyo sa tournament, at ang bounty na nasa ulo ni Mr. Sakamoto. May isang team naman ang biglang nagpakita at inatake ang Team Sakamoto. Sinabi naman ni Shin na, maganda ang timing ng mga kalaban, habang inaatake niya ang mga ito. Tinawag naman ni Mashimo si Pisuke, at may ibinigay itong bag sa assassin. Ang bag pala ay naglalaman ng isang sniper gun, na mabilis namang ginamit ni Mashimo upang atakihin si Mr. Sakamoto. Nagawa namang ilihis ni Mr. Sakamoto ang bala patungo sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang palad ay nasugat. Sinaad ni Mashimo na, mukhang papahirapan muna nila ito bago niya makuha ang papremyo. Nagalit naman si Shin, ngunit hinila naman siya ni Mr. Sakamoto, dahil uunahin muna daw nila ang mga kalaban na nasa kanilang likuran. Habang tumatakbo si Mashimo, ay kinausap niya ang kanyang ibon, hindi niya daw inasahan na ang kanyang hinahanap ay nasa kanyang harapan lang, habang may napansin naman ang ibon na kakaiba sa assassin. Ito pala ay umiiyak, at sinaad nito na hindi siya malungkot, dahil ang inakala niya mga kaibigan ay kanyang kalaban. Bigla namang nagseryoso ito, dahil ito na ang kanyang pagkakataon na patunayan, na isa talaga siyang assassin. Nagsalita naman ulit ang announcer na, malapit nang matapos ang laro, at kung sino daw kaya ang mananalo. Sinabi naman ni Shin na mukhang hindi nasa malapit si Mashimo, at aalis ito upang hanapin siya. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, kung isang sniper ang kanilang kalaban, ay dapat magdoble ingat, at kung aalamin nila ang lokasyon ni Mashimo, ay kailangan nilang hindi ipakita ang kanilang sarili sa kanya. Sinubukang sumilip ni Mr. Sakamoto, may bigla namang bala ang nag-bounce sa isang poste, at dumaplis ito sa balikat ng ating bida.
Napagtanto naman ni Mr. Sakamoto na gumagamit ang kanilang kalaban na ricochet shot, habang napatanong naman si Shin sa kanyang sarili na saan nanggaling ang bala, at paano niya nalaman ang kanilang lokasyon. Ang Pisuke pala ang dahilan kung bakit alam ni Mashimo ang lokasyon ng ating mga bida. Kinausap ni Mashimo si Shin gamit ang wireless transmitter at sinabihan sila na magaling ang kanilang ginawang pag-iwas sa kanyang bala. Sinabi naman ni Shin na isa lamang tsamba ang ricochet shot ni Mashimo. Kinausap naman ni Mr. Sakamoto si Shin upang sabihin ito na hindi lamang ito basta-basta ricochet shot dahil ang kanyang bala ay may hindi normal na rotasyon at parang sinadya ito para sa ganoong pag-atake. Napahanga naman si Mashimo sa sinabi ni Mr. Sakamoto dahil totoo daw ito, ang kanyang bala ay tinatawag na triple rebound bullets. Ito ay espesyal na bala upang gamitin sa isang ricochet shot, kaya mahirap basahin o malaman kung saan tatama ang kanyang mga atake. Sinambit naman ni Shin na mukhang desperado itong patayin sila kahit na mga kaibigan niya ang mga ito. Sumagot naman si Mashimo na, tayo ay mga assassin, kapag tumingin na ako sa aking teleskopyo ng aking baril, ang nakikita ko ay ang aking mga target. Nagpaula ng maraming bala si Mashimo kina Shin at Mr. Sakamoto. Nagagawa naman nilang maiwasan ang mga bala ni Mashimo. Napahanga naman ang assassin sa ating mga bida habang ipinakita ang nakaraan ni Mashimo. Walang pinakitang maganda si Mashimo sa kanyang buong buhay, ngunit pagdating sa pagbaril ay magaling ito, at ito lamang ang meron siya. Matapos makagraduate nito sa Assassin Academy, ay nag-apply ito ng trabaho bilang isang magaling na sniper assassin. Minaliit naman siya ng isang trabahador dahil isa lamang ang kanyang kakayahan. Sinubukan naman nitong hasain ang kanyang sarili sa paggamit ng iba't ibang armas, ngunit ito ay nadadapa lamang at nagkakalat. Sinabihan nila siya na huminto na lang sa pagiging assassin, hanggang tuluyan na nila itong tinanggal. Habang umiiyak ito, ay bigla niyang nakita ang bounty ni Mr. Sakamoto, na naging dahilan upang patunayan niya na isa siyang tunay, at karapat-dapat na maging isang assassin. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan nagsasalita ito na naka-on ang kanyang mic. Narinig lahat ni Shin at nalaman ang mga pinagdaanan ng assassin. Sinabihan ni Shin si Mashimo na, una sa lahat, ay huwag mong pansinin ang mga sinasabi at iniisip ng mga tao sa iyo, kailangan mong maniwala sa iyong sarili at ito ang mahalaga, na pasigaw niyang sinabi sa assassin. Nagulat naman si Mashimo sa ginawa ni Shin, habang nalaman na ni Shin ang lokasyon ng assassin. Matapos makinig ni Mashimo sa ingay na ginawa ni Shin, ay sumilip ito sa kanyang teleskopyo at nakita si Mr. Sakamoto na magbabato ng atake. Tumama ang atake ni Mr. Sakamoto sa baril ni Mashimo, na naging dahilan upang masira ito. Nagulat na namangha naman ni Mashimo sa pinamalas ni Mr. Sakamoto, at wala daw siyang laban sa ating bida. Natapos na ang airsoft tournament, at ang nanalo ay ang Team Sakamoto. Habang naluluha si Mashimo, tinanong naman ni Shin na kung tunay ba itong assassin, dahil lagi na lamang daw itong umiiyak. Pinatigil naman ni Mashimo sa pagsasalita si Shin, dahil hindi daw nila naranasan ang maging isang mahina. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, hindi ito mahina, dahil ito daw ang unang beses niyang makalaban ng isang malakas na sniper sa buong buhay niya. Lalong umiiyak si Mashimo, dahil hindi porket sinabi na malakas siya, ay bubuti na ang kanyang pakiramdam. Nagalit naman si Shin dahil lahat na lang ng bagay ay iniiyakan niya. Ibinigay naman ni Shin ang parte ni Mashimo, at ito ay 50 yen, dahil sinira daw niya ang bayan sa kanyang pagpapaula ng bala. Dito na natatapos ang chapter 16-18 ng Sakamoto Days. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!